Okay, magandang umaga po muli sa ating pong lahat. Ang ating pong topic ay karugtong po ng ating pong topic kahapon. Ano po? Pang-apat na araw na po natin. May kinalaman po ito sa ating pong buhay. Yung unang dalawa po kasi ay may kinalaman po sa immorality. Ano po? Immorality. Tapos yung kahapon ay may tungkol naman po sa buhay mag-asawa, sa pag-aasawa, kung saan tinalakay po natin na ang pag-aasawa ay pwedeng maging paraan o pwedeng gamitin ng Panginoon para tayo ay makaiwas sa sexual immorality. Ano po, sabi ni Pablo, kung hindi kayo makatiis, mag-asawa kayo. Ayan, kaya lang hindi niya sinabi na yung mga hindi makapag-asawa, magtiis kayo. Naging katanungan yan dati, ano po, sabi po kasi doon sa nung kami po binata pa po ako, nandun kami doon sa camp, ay may kinalaman po yan sa pag-asawa ng Kristiyano at saka ng hindi Kristiyano. Ano po. Paano kung wala manligaw na Kristiyano? Anong gagawin? Di wala pong sumasagot. Sabi ko, ganito sagot ko. Ang sabi ni Pablo, pag hindi kayo makatiis, mag-asawa kayo. Yan. Sa hindi makapag-asawa, magtiis kayo. Kasi, magawan pa biro yan, pero totoo po yun. Kaysa mahulog sa pagkakasala at ikapahamak ng ating kaluluwa, anong gugustuhin natin? Di ba? Mamuhay sa kasalanan, na masaya ka, pero malungkot ka pagdating sa kabilang buhay. O malungkot ka rito at magtiis, pero pagdating sa kabilang buhay, kasama mo si Lord. Di ba? Totoo naman po yun. Magaman it is very ideal, madaling sabihin, at mahirap din namang ilapat sa buhay, pero kailangan po natin yan. Kasama po yan sa mga sakripisyo na atin dapat gawin sa atin bilang mga Kristiyano. So, ayan, ipinapayo po ni Pablo doon sa mga gustong mag-asawa, mag-asawa kayo para makaiwas sa sexual immorality. Kaya kailangan lamang kasi ganito ang nangyari. Meron nga po nag-asawa pero hindi pa rin makaiwas sa sexual immorality. Bakit? Kasi po hindi nila itinuring ng kanilang buhay, relasyon bilang mag-asawa isang exclusive. So, kailangan po talaga maging exclusive. 4 pong bagay ang sinasabi po roon. Kailangan po ang inyong pong pag-asawa, meron kayong exclusive ownership with each other. Pag-aari nyo, exclusive ownership nyo yung asawa mong lalaki at yung asawa mong babae. Pag-aari po yan ng asawa. Ayan, exclusive affection, yung pagpapakita ng paggiliw, ng pananabik, yan. Ay exclusive din po sa sa mag-asawa, hindi pwedeng ipakita yan sa ibang mga tao, kahit yan yung mga BFF ninyo, kahit mga childhood friends ninyo, iba po ang karinyo, iba ang pagpapakita ng care sa ibang mga tao opposite sex na hindi mo naman asawa. Pagka yung mga ganon, kailangan ay talagang exclusive sa asawa lang po pinapakita. Okay? Hindi po natin pwedeng sabihin na wala naman kaming ginagawang masama. Oo nga, wala nga kayong ginagawang masama. Yung iniisip. Baka naman wala nga ginagawa, may iniisip naman masama. Di ba? Kaya, ayun ang problema. Mahirap patunayan. Mahirap patunayan yun, pero tayo nakakalam niyan at ang Diyos. Kaya, wag tayo makaglaro ng apoy, yung mga ganyan. Ang tawag dyan na naglalaro ng apoy. Okay? Ano pa po? Ayan. Authority. Ang lalaki may authority sa babae at ang babae may authority sa kanyang asawang lalaki. Exclusive din po yan. Hindi po pwedeng i-delegate po yan o gamitin ng iba yung authority na yan. At yung exclusive sexual gratification or satisfaction. Sa mag-asawa lamang din po yan. Sabi ni Pablo, huwag niyong pigilan, huwag niyong hadlangan, huwag niyong i-deprive ang inyong asawa may kinalaman sa inyong mga sexual activity. Maliban na lamang kung kayo nasa panahon ng fasting, nasa panahon ka ng prayer, nakikipagniig kayo sa Diyos, huwag niyong isama, huwag niyong sabayin. Yan. Doon lang may limitation. Pero aside from that, sabi, wag. Parang meron po ako na pastor tungkol nga po dyan. Kasi
may nagtanong na siyempre lagi nagtatanong naman yan, babae eh. No? Gawa yun daw yung asawang lalaki ay wala nang inurasan. Ano po, ayan. Nagtanong. Ang sabi po nung pastor, nung tatanong, sabi, ikaw ba'y kailan kumakain? Di ba? Anytime magutom ka, gusto mong kumain. Pagka ikaw ay hindi gutom at may pagkain, walang ganang kumain, di ba? So anytime magutom, dapat kakain ka. Kasi yun doon masarap kumain doon sa panahon kay gutom. So ganun din po daw sa mga sexual relationship ng mag-asawa. Basta sa mag-asawa, walang limitasyon yan. Ano, basta hindi ho sagabal sa kalusugan, ano po, maliban na lang kasi kung limbawa may mga physical problems, dapat i-consider. Pero aside from that, kailangan pagbigyan ang asawa. So, sino man yun, no? Kung lalaki man ang nagre-request, babae man ang nagre-request, kailangan pong pagbigyan. Ano po? At kailangan ginagawa yan in a private place. Ayan, kagaya na banggit ko, no? Meron ng mga mag-asawa. Okay, nag-consummate sila ng kanilang relasyon. Private place, nasa kwarto, ay ibinidyo. Huwag nyo mabibidyo pa, no? Huwag na. Kahit yung mga asawa ninyo nasa abroad, gusto yung i-video para para wag ma-homesick yung asawa. Huwag na. May makakita pang iba niyan di ba? It is exclusive nga kasi yan eh. Exclusive for your eyes only. Huwag niyo nang i-video kasi yung video na yan, kumakalat po yan. At ayon po sa meron akong narinig na expert, kahit daw i-delete, pag nahawakan ng IT ang inyong mga hard disk na yan, yung mga memory ng inyong cellphone, nare-retrieve pa rin. Kahit na-delete na raw yung nakukuha pa nila. Kaya yan, ingat po tayo. Huwag na nating i-video. Baka mapasama pa tayo sa mga tinatawag na porn star. Tanda natin, exclusive po yan. At saka wala pong limit yan. Kung anong gusto nyo gawin, Miski kayo magpa-tumbling-tumbling pa dyan. Bahala kayo kung anong gusto ninyo, ha? Basta kayo siguraduhin mag-asawa, siguraduhin nasa private place yan, ha? At hindi kayo nakakabulabog sa mga kapitbahay. Exclusive po. Okay. So ngayon po, titingnan naman po natin yung isang bagay kasi po, lahat naman ng mag-asawa nagkakaproblema. Ano po? So titingnan po natin ang sinasabi po ni Apostol Pablo na may kinalaman po sa problema ng mag-asawa. So ang topic po natin ngayon, marriage, united for life. Yan. Ako po yung naniniwala, bagaman yung iba, dahil sa biktima ng karahasan, ayaw nang maniwala po sa forever. Ako po yung naniniwala po sa forever at hanggang ngayon nga po, ayan, kami po ng asawa ay magkasama pa rin hanggang ngayon at loobin ng Panginoon, Siyempre, lahat naman yan nasa biyaya ng Panginoon. So, sa loobin ng Panginoon na yung amin pong pangakong till death do us part. Ayan. Mas maganda nga sana kung kami ay kunin na ng Panginoon ng buhay pa, di ba? Yung hindi na makaranas ng kamatayan. Maganda po yun. Pupunta ka sa langit na buhay pa. Hindi ka na mamamatay, hindi ka na bibili ng kabaong, hindi ka na magpapalibing. Ang laking tipid doon noon. Diba? At wala ka na masyadong aabalaing mga tao, di ba? Hindi ka na paglalamayan. Ayun. So, malaking tipid pagka inabot tayo ng pagdating ng Panginoon. Okay, so, ayan po, siyempre, lahat naman ay biyaya ho ng Panginoon. Hindi natin pwedeng sabihin, hindi, malakas ako, hindi ako matutukso. Ayaw po nating sabihin yung gano'n. Ano po, sa biyaya po ng Panginoon, kami po ay nagpapatuloy. At yan naman po ang prayer ko noon, bago po ako nagkasawa. Talagang piningi ko sa Panginoon ng biyaya, ng proteksyon, at na ang akin hong prayer sa Panginoon, huwag akong magkamali. Ganyan naman. So, yung mga gusto mag-asawa, pag-pray nyo, huwag kayong magkamali. Bakit? Napakahirap pong mag-repair ng marriage. Ang hirap. Yung iba po hindi na nare-repair. Nasisira na po talaga. So, wag po tayong umasa doon sa atin hang galing, talino, pera, anumang mga seminar na ating naatinan. Walang kwenta yan pag hindi ang Diyos ang nag-protect ng marriage. Kaya sabi po sa Book of Psalms, unless the Lord builds the house, they labor in vain who build it.
Ayan, kung hindi ang Panginoon ang siya magtatatag ng tahanan, kahit anong galing na gawin mo, kahit anong bantay na gawin mo, marriage will collapse. Totoo po yan. At lalo na kung pinagyayabang natin ating pong relasyon, pinagyayabang natin na matibay yung ating pong relasyon bilang mag-asawa because of our capacity. Ayan, yan po yung mga nasisira na marriage. Ano po? Gustong ipakita ng Panginoon na kailangan natin ng total dependence sa Kanya even in marriage life. So marriage must be a unity of a husband and life for life. Number one, sabi rito, kon po muna, 1 Corinthians 7:10-16. Basahin po muna natin itong bang verse natin. Dito natin kukunin. Karugtong po ito ng ating pinag-aralan po kahapon. Sabi rito, now to the married I command, yet not I, but the Lord. A wife is not to depart from her husband, but even if she does depart, let her remain unmarried, to be reconciled to her husband. And a husband is not to divorce his wife. But to the rest I, not the Lord, say, if any brother has a wife who does not believe, and she is willing to live with him, let him not divorce her. And a woman who has a husband who does not believe, if he is willing to live with her, let her not divorce him. For the unbelieving husband is sanctified by the wife, and the unbelieving wife is sanctified by the husband. Otherwise, your children would be unclean, but now they are holy. But if the unbeliever departs, let him depart. A brother or sister is not under bondage in such cases. But God has called us to peace. For how do you know, O wife, whether you will save your husband? Or how do you know, O husband, whether you will save your wife? Palain po ng Panginoon ang kanya pong mga salita. Tingnan po natin ang ilang mga katotohanan. Makikita po natin, nagpapakita ng marriage is for life, united for life. Marriage is a permanent union between a husband and a wife. Permanente po yan. At yan po ang sinasabi dito po sa verse 10. Yan, chapter 7, verse 10. Sabi po dyan, now to the married I command, yet not I, but the Lord. A wife is not to depart from her husband. Hindi dapat daw iwanan ng asawang babae ang kanyang asawang lalaki. At siyempre, the same, doon sa verse 11, sa last part yan, sabi rito, and a husband is not to divorce his wife. Bakit? Kasi nga po, it is a permanent union. Hindi dapat. Ito lang ang problema po natin. Nagkakaroon ng problema ang mag-asawa. And sad to say, ang ginagawa nilang solusyon ay paghihiwalay. Lahat po ay, kasali po diyan. Ibig sabihin, wala pong exempted. Lahat po ng mag-asawa ay dumadaan sa ganyan pong mga pagsubok. At yun nga lamang po, dumadating sa punto na the only solution that they know ay upang maghiwalay. Ayan. Yung iba, kaya po gustong maghiwalay kasi po ang tagal na, paulit-ulit ang problema. Hindi po masettle-settle at hindi sila maging masaya. Yung iba naman, isang problema lamang, yun agad ang solusyon. Ayaw nilang mahirapan na i-cultivate, i-nurture yung relationship. Gusto nila instant solution. So, konting problemang makita, hiwalay agad ang solusyon. So, doon po sa mga merong mahabang panahon ng problema, yan po, hindi natin masisi. Kasi ang hirap na mamamuhay na, yung bang, kaya ka nag-asawa because of the dream. Especially kung mahilig kayo sa fairy tale, gustong-gusto natin yung they live happily ever after. Diba? Yan ang gustong-gusto, especially mga kabataan, pagka mag-aasawa, gustong-gusto nila yung they live happily ever after. Pero ang problema, nung nag-asawa na, honeymoon lang pala yun. Pagkatapos pala ng honeymoon, magsisimula na ang napakaraming hamon at pagsubok sa buhay, mga problema nakakaharapin. Kaya po yung isa pong aking, yung isa kong professor, nung ako po ay nasa Bible School, sabi niya,
Sa camp ko na ano to, sa camp ko na kwan sa panel discussion, ano po. Sabi niya, ang pag-aasawa hindi puro honeymoon. Oo nga, no? Ang pag-aasawa hindi mo puro honeymoon. Kung puro honeymoon yan, pwede yan yung sabi na they live happily ever after. Pero dahil hindi puro honeymoon yan, andyan ka na yung magtatrabaho ka na, andyan mag-aalaga ka ng anak, magluluto, ayan. Meron kayong hindi mapapagkasunduan, yan, magsasalungat kayo sa mga ideas. Yan, tapos may pakikialam pang mga in-laws, kapitbahay, community, pati barangay. So, ang dami mong mga problema ang kinakaharap. So, marami po mga mag-asawa dahil hindi nila malutas yung kanilang problema, ay dumadating po sila sa punto na naghiwalay. Ano pong sabi po ng Bible? Ang pinapayagan po ng Panginoon na maghiwalay ay kapag ka po merong sexual immorality. Yan. Sabi po, Matthew 5:31 to 32. Yan, Matthew 5:31 to 32. Furthermore, it has been said, whoever divorces his wife, let him give her a certificate of divorce. But I say to you that whoever divorces his wife for any reason except sexual immorality causes her to commit adultery. And whoever marries a woman who is divorced commits adultery. Ayan. Kaya po meron mga, siyempre, mga babae, pagka dinivorce ninyo, nag-aasawa ho ulit po yan, ano, especially kung hindi nila kasama yung anak o nahihirapang magpalaki ng anak. So, kalimitan. Yan po. Pero dahil buhay pa yung asawa, sabi ko, commit ng adultery. Pero ang lalaki rin, kapag siya naman ay nag-asawa ng isang divorced woman o siya naman ay divorced din, at may sabi, they commit adultery. Ano po? Because their spouses are still living. Bagaman meron na po tayong mga legal remedy diyan, ano po? Pero ang tawag po diyan doon sa, tingnan po natin sa Mark 10, Matthew 19, 8 to 9. Yan. Matthew 19, 8 to 9. Ano po sabi diyan? Ay, hindi mo na ka. Okay. Tingnan muna natin yung Mark 10. Okay, sayang naman yung pagkakatype niya, Tiana. So he said to them, whoever divorces his wife marries another commits adultery against her. Doon po sa Matthew 19:8 to 9, ano po, ito po yung panahon may nagtanong kay Jesus tungkol po diyan sa pag-aasawa. Sabi ni Moses, pwede raw mag-divorce. Actually sa King James hindi ho divorce ang ginamit. Put away. Yan, ihiwalay. Dito na lang po sa New King James, ginamit po yung salitang divorce. Kasi nga hindi naman pinapayagan ng Panginoon ng divorce. Pero sabi, kung gusto mong ihiwalay, yan, adisin ang iyong pong asawa, because of sexual immorality, gagawa kayo ng certificate na kayo ay naghihiwalay. Pero hindi pa rin pwede mag-asawa. Pero anong dahilan? Bakit ganon? Ang sabi po ni Jesus, hindi ganyan ang disenyo ng Diyos. Pinapayagan. So, ito, take note. Pinapayagan. This is not a perfect will. Pinapayagan lamang ito ng Diyos. Bakit? Because of the hardness of your heart. Dahil sa katigasan ng inyong ulo. Yan. Mga tao kasi matigas ang ulo. Sige na nga. Pinayagan na lang. Kaysa naman kayo mag-away ng palagi, hindi mo kayo maging masaya. So, pinapayagan na po ng Diyos, pero this is not a perfect will of God. Especially kung nagkakasakitan na. Ayan, makapatay mo pa yung asawa mong babae dahil sa kanyang away ng away, di ba? Kaya yung lalaki ang napatay. Ganyan, kakasakitan. Nagkaka-ospitalan. Hindi maghiwalay. Kaya lang, ang sabi, huwag kang mag-asawa. Yan. So, yan po ang perfect will ng Panginoon. Kaya po, kailangan po sa pag-asawa talaga ay mga binata at dalaga. Bagang pinag-usapan natin dito ay tungkol doon sa mag-asawa. Pero yun, siyempre, para maiwasan po yan, yung bago pa lang mag-asawa, ay pag-aralan na po ninyo ang pagpili ng mga papangasawa. Kaya nga po sa akin, pag may nagtatanong, ay mas gusto ko yung mahabang friendship. Ayan.
yung pag-asawa, yung relationship between a man and a woman, magsimula sa friendship. At kung merong long friendship, mas maganda yan bago pumasok sa engagement. Ano po? Kuminsan po kasi, meron po nagsasabi na, ayoko ika na yung aking kaibigan, liligawan ako. May nagsabi na po sa akin ng ganyan eh. Ho. Para ikang traitor. Ilan lang mga nakapagsabi sa akin ng ganyan, mga babae. Sabi ko, hindi totoo yan. Oh, bakit naman po? Hindi mo lang kasi type yung lalaki, kaya ganyan. Ginagamit mo lang dahilan, yun yung pagkakaibigan dahil hindi mo siya type. Pero kung type mo yan, tapos ayaw kang ligawan, may inip ka. Ano ba ito? Tagal-tagal na, ayaw pa. Ako na nagpapakita ng motibo, ayaw pa akong ligawan. Yan. Harapin natin yung katotohanan. Huwag na tayong, maliban ko talagang totoo yan. Kaya lang kung sisan, meron ganyan mga tao, lalaki man o mga babae, na may ganyan din prinsipyo. Pero dumating yung panahon, yung kanyang kaibigan, nakrosan niya, niligawan din. Binali din niya yung kanyang prinsipyo. So, it's not a doctrine. Ano po? Yan, kuminsan yung ganyang prinsipyo ay pansamantala lamang. Nababago po yan. Kaya, huwag mo natin gamitin prinsipyo ho yan kasi baka ho dumating yung panahon ay baliin din lang natin. Maging bukas ho tayo. At kaya nga, sabi ko nga, mas maganda yung kaibigan mong kasi kilala ka eh. Basta totoo yung motibo, hindi lang dahil nalaman niya may crush ay liligawan. Kailangan totoo motibo. Kaya mo liligawan niya, gusto mong mapangasawa. So in the process ng friendship, makikilala mo na ito na yung ugali niya, ito yung weaknesses niya. Ayan, dito siya umiinit ang ulo, ito yung ayaw niya, ito yung gusto niya, ito yung pamilya niya. Di ba? Kasi kailangan mo kinikilala rin yung pamilya. Kasi hindi lang naman yung asawa pinakasalan mo. Pinakasalan mo ang buong angkan. So, sabi po dyan, a wife is not to depart from her husband because marriage is a union of a man and a woman at ganyan din po as the wife. Maliban na lang po, meron sexual immorality, ayan, na-endanger yung buhay, di maghiwalay, gawa ng certificate ng separation, at ayun, kuminsan, pati property ay pinaghahatian din. Pero, hindi nga po yan ang perfect will. Pero sabi nga po dito, ang payo po ni Pablo, huwag mag-asawa kasi possible na magkabalikan pa. Mas ginugusto ni Apostol Pablo na magkabalikan ang mga naghiwalay. Kung kayo naghiwalay, pansamantala lang, huwag yung tagalan. Ang tawag nila dyan ay humahanap ng space. Ang problema, yung iba humanap ng space, doon nagpunta sa sikip. Kaya hindi na nagkabalikan kasi space ang hinahanap, nagpunta sa sikip. So, lalong gumulo. Kaya ingat po tayo dyan. So, tandaan natin, marriage is a permanent union between a husband and a wife. Yan po ang perfect will ng Panginoon. Number 2, marriage with unbeliever is binding. Marriage with unbeliever is binding. Ay, intriga yan, pastor. Hindi naman, ang sinudukoy ko dito, yung mag-asawa na. Ayan, hindi yung mag-aasawa pa. Kasi ang payo ng Panginoon, mag-aasawa ka, huwag kang makipamatok sa hindi mo kapananampalataya. Kasi, mahihirapan ka. Pangalawa, hindi yan ang kalooban ng Panginoon, di ba? Kasi yung pagsasama ng isang lalaki at isang babae, kailangan nagkakaisiyan even in spirit. No, kailangan nagkakanyan. Pero kung mag-asawa na, huwag mong paghiwalayin. It is binding. Kahit saan mo yan ikinasal. Kung yan man ay sa ibang simbahan ikinasal, yan man ay sa munisipyo, sa abogado, yan man ay sa barko, sa eroplano. Meron pong ganyan, yung mga kapitan ng eroplano at saka ng barko ay may kapangyarihan magkasal sa mga special cases. Yan, nakakapag-kwan po sila. Nakakapag-process sila ng marriage. Ayan. Pero hindi lahat ng sitwasyon. Merong mga special cases lang na pwede na ikasal. So, ano man kwan yan, kung yan man po ay mga civil or church wedding, garden wedding, ano pa man po yan, ay it is binding. Kasal pa rin mo yan. Ino-honor ho ng Diyos yan. Kaya kung halimbawa, nung makakilala ka sa Panginoon,
ay mag-asawa, may asawa ka na, ito yung sinasabi ni Pablo, huwag mong iwanan. Porque magkaiba kayo ng pananampalataya, sabi huwag mong iwanan. Ano po, bakit po ganon? Sige, tingnan po natin yung 1 Corinthians 7:12-13. Ang sabi po dyan, but to the rest I, not the Lord, say, if any brother has a wife who does not believe and she is willing to live with him, let him not divorce her. And a woman who has a husband who does not believe, if he is willing to live with her, let her not divorce him. Ayan. Kung gusto naman yan, nagkakasundo naman kayo in many things. Doon lang naman sa pananampalataya kayo hindi magkasundo. Sabi niya, huwag mo iwanan, huwag kayo maghiwalay. Ayan, do not depart from unbelieving husband or unbelieving wife. Ayan, ano pong kwandiyan? Ayaw ng Panginoon ang paghiwalay kasi nga permanent nga po kasi it so happen in the process of time doon na mulat sa katotohanan ng isa, maaaring babae o yung lalaki ang nakakilala sa Panginoon, andyan na yan nilagay na kayo ng Panginoon dyan, pagyamanin nyo na lang. I-cultivate nyo, i-nourish ninyo yung inyong relationship as a husband and wife. Ayan, at wag nyong isipin na yung isa ay inferior at yung isa ay superior. Po, wala pong ganon. Lagi pong equal yan, pero siyempre, lagi po namang lalaki ang head of the family. Po, siya po ang nangunguna sa pamilya. At tinuturuan tayo ng Panginoon na the wife must submit to her husband. Ayan. Kaya hindi po dapat na gamitin na dahilan. Kasi nandyan na yan. Okay na, nung makakilala ka sa Panginoon, nandyan na yan Inorish na lamang yan. Pagyamanin na lamang yan. Ingatan at maging blessing sa isa't isa. Upang mapangalagaan po yung permanence ng marriage. Permanence of marriage. Hindi po dapat na maging dahilan po yan ng paghihiwalay. Ano po? Kasi may Istanbul po yung asawa mo. Nakakilala ka lang sa Panginoon, iniwanan mo na siya. Pati yung mga kamag-anak niya na sana'y gustong mga katulad mo, makakilala sa Panginoon. Ayaw din ganyan pala yung mga Kristiyano. Nangiiwan ng asawa. So, tis-tis tis-tis, ganyan talaga, lalo na kung medyo meron mga hindi pagkasunduan, ay kailangan nung magtiis. Bakit? Ito yung pangatlo. Marriage is sanctified by the faith of the believing spouse. Yan, ito yung pangatlo. Marriage is sanctified by the faith of the believing spouse. 1 Corinthians 7:14, ano sabi po diyan? Hindi po naisulat. 1 Corinthians 7:14. Meron na yan kanina For the unbelieving husband is sanctified by the wife, and the unbelieving wife is sanctified by the husband. Otherwise, your children would be unclean, but now they are holy. Ayan. Sunod po. But if the unbeliever departs, let him depart. A brother or sister is not under bondage in such cases. But God has called us to peace. For how do you know, O wife, whether you will save your husband? Or how do you know, O husband, whether you will save your wife? So, ganito po yan. Mag-asawa, lalaki, babae. Nakakilala, halimbawa, yung babae sa Panginoon. Siyempre, andun yung pananampalataya, tatayuan niya yon. Salungat yung kanyang asawang lalaki. Babawalan, pipigilan, kung minsan pati relationship na apektuhan. Sabi, wag kang aalis. Hayaan mo. Ikaw ang magiging blessing doon sa iyong asawa para makakilala yan. At pwede yung makakilala, pwede rin hindi. Sino ba nakakaalam daw niyan? Ngayon, kung yun daw asawa na unbeliever, gusto umalis, ayaw na niya, wala tayong magagawa. Hindi siya covered ng prinsipyo ng Panginoon kasi hindi naman niya ino-honor yung Biblia. Ano po? Pero ikaw na nakakilala sa Panginoon, covered ka niyan kasi alam mo ang Biblia, alam mo ang prinsipyo ng Panginoon. Ayan. Kaya, kung sila'y aalis, let them go. Huwag kayong mag-guilty. Huwag po kayong mag-guilty. Pero kung ikaw ang Kristiyano, hindi ikaw ang dapat aalis.
Diba? Kasi sa pamamagitan mo, mabe-bless yung asawa mo, mabe-bless yung inyong mga anak. Sa pamamagitan ng iyong magandang buhay, binagong buhay, di ba? 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away, behold, the new has come. Kung yan ay papakita mo sa iyong asawa, mapaborn again din yan. Malalaman niyang tama yung pananampalataya ko kasi nakita niya yung malaking pagbabago. Bago ka na born again, ay eto yung ugali mo, ayun, hirap na hirap yung asawa mo. Aba, nung na-born again ka, biglang gumanda buhay niya. Biglang sumaya siya. Ano, hindi mo na siya inaaway, hindi mo na siya binubungangaan, umuwi ka ng maaga, hindi mo siya pinapahiya sa kanyang mga kaibigan, pinaglilingkuran mo na siya mabuti, o ano pang iaayaw niya. Siyempre, laging kasama dyan ay malalim na pananalangin para naman siya ay makakilala, no? Parehas yan, no? Malalaki, mababae po yan, ay pareho ganyan po ang dapat po natin gagawin. Yan po ang atin naman tungkulin. Kung ikaw, mag-asawa kayo, dati kayo ay unbeliever, tapos nakakilala ka sa Panginoon, your first mission is your family. Ang una mong misyon, bago mo misyonin yung ibang mga tao, misyonin mo muna yung asawa, yung mga anak. Isama mo, ay pag-pray mo, at sharean mo ng gospel ng Panginoon upang sila ay tawag yan masanctify. Hindi naman kasi yung masanctify ay automatic. Hindi naman po yan ay automatic na dahil na born again ka, mabuborn again. Hindi po automatic po yan. May process po yan. Bagaman sinabi po sa Book of Acts, sabi po dyan nila Pablo, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your household. Totoo po yun. Pero hindi po automatic yan. May process. Kailangan dumating sila doon sa point na sila mismo sasampalataya din. At paano sila sasampalataya? Ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig mula sa salita ng Diyos. So, sino po magdadala ng salita ng Diyos? Ikaw nasa loob ng bahay, di ba? Yan, ikaw ang nakakaunawa ng salita ng Diyos. Ipamuhay mo yung salita ng Diyos bago mo sabihin. Pag hindi mo ipinamumuhay, isikreto mo muna. Bakit? Pagka yan sinabi mo na, tapos hindi mo ipinamumuhay, sabihin niya, isusumbat yan sa iyo. Ganyan ba mga born again? Akala ko ba na born again ka na? Akala ko ba believer ka na? Bakit ganyan? Ako katakot-takot na ano yan. So, ipakita mo muna yung binagong buhay bago mo sabihin kung bakit ka nabago. No? Upang sa gayon, pag sinabi mo, maniniwala na sila. Ayan, tatanggapin nila si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Kung mangyari yan na ginamit ka ng Panginoon para mailigtas yung buong sambahayan, buong pamilya. Kaya sabi dito, for how do you know, O wife, whether you will save your husband? Or how do you know, O husband, whether you will save your wife? Sino nakakalam? Sa halip na iwanan mo, gawan mo ng paraan, sikapin mo na sila makakilala sa Panginoon. Kaya nga sabi ko hindi ito automatic. It takes a lot of effort. Siyempre, number one, galingan mo sa prayer. Pag-pray mong mabuti. Ayan, kasi nga sabi ko, hindi po automatic yan. Kailangan po nang ipag-pray na mabuti upang yung strong man doon sa bahay mawala, magapos, at mawin mo yung iyong family. Now, pray hard and work hard upang sa gayon ay ma-save sila. So, ganito po yan. Bottom line, dito sa pinag-uusapan dito ay magkaiba ng pananampalataya. Sabi ni Pablo, huwag mag-iwalay. Sa halip, i-work out na maligtas ang buong sambahayan upang ma-sanctify both the husband and the wife and the children, meaning to say the whole family be sanctified. Why? Because marriage is united for life or a unity for life. Ang mag-asawa, kailangan po ay kasama habang buhay. Till death do us part. Okay po ba? Okay, so maraming salamat po. Palain po tayo ng Panginoon. Tumaasa po tayo. Yung mga mag-asawa dyan ay i-workout po ninyo. Kung merong mga bagay kayong hindi mapagkasunduan, pag-usapan at tingnan sa salita ng Diyos ano bang dapat ninyong gawin. Kasi po ang Biblia ay meron ng mga panuntunan kung paano patitibayin ang buhay mag-asawa, kung paano harapin ang bawat problema, at paano haharapin ang bawat pagsubok at hamon po sa buhay. Kompleto po ang salita po ng Diyos. Makakatulong po yan upang gumanda ang ating pong buhay.
Okay, so bukas po, ayan, paalala po, meron mo tayong pananambahan bukas. Okay, pananambahan po bukas. Alas 7:30 po ang umpisa, pero 7 po, magbubukas na po ang ating pong bahay-sambahan para bukas. Ayan. At magkita-kita po tayo. Ho. At kaya nasabi ko po kanina, ay wag po muna nating isama yung 20 years old pababa. Ha? 21 to 59 years old ay isama po natin sila po sa pananambahan bukas. At yung mga kapitbahay ninyo na hindi po nakakasimba, yakagin ninyo. Yakagin ninyo. No? Meron na tayong face mask doon sa church. Kung wala kayong face mask, may face mask po tayo. Ayan. Yan po. Wala po tayo ding kainan no, doon. No? Sinuspindi muna po natin yung ating pong kapihan at yung merienda. Wala po muna. Okay. So, ayan, isang prayer request po rito ay kagalingan po ni Pastor Marlon Moiga. Sige po, tayo po yung mananalangin. Ama naming Diyos, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, kami po ay nagpapasalamat, patuloy na kinikilalang kayo ang aming Panginoon, tagapagligtas na aming pong buhay. Kayo po ang nagsabi, ang pinagsama ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. At ito nga po ang pilit na sinisira ni Satanas, ang mga mag-asawa. Pinipilit pong paghiwalayin ang mga mag-asawa, sirain ang pamilya, nasira ang buhay ng mga anak. Panginoon, at kuminsan ay kasama pa po ang gobyerno na gumagawa ng mga batas na pangpapahiwalay sa mga mag-asawa. Ayan, kaya Panginoon, humingi po kami ng tawad. At ang dalangin po namin dito po sa lahat po ng aming kasamang nanonood ngayon, mga kapatiran, Panginoon, wala pong isa man ang maghihiwalay. Kung magkakaroon man sila ng mga mabibigat na problema, kayo po ang tutulong, sasama sa kanila upang malampasan at mapagtagumpayan ng mga problemang ito. At patuloy na maranasan ang inyong kabutihan, katapatan at kasaganaan sa buhay ng bawat pamilya. Kasama po mag-asawa at kanila pong mga anak. At gagawin niyo po itong mga matatatag na pamilya na siya magpapatupad ng inyong pong paghahari dito sa lupa gaya ng sa langit. Maraming salamat po, Panginoon. Aming inala rin, Panginoon, si Pastor Marlon Mojica sa anumang karamdaman na mayroon siya. We are praying, Lord, for your divine healing, ang pagkilos niyo po at pagpapala po sa kanila. We are praying, Lord, for a miracle to happen upon his life. Yung kapangyarihan niyo, Panginoon, ay dumaloy sa kanya, Panginoon. Lord, we join our hearts together, our faiths together, upang ilagay siya sa inyong mga kamay. We pray for healing. Healing po, Panginoon, para sa kanya. Maraming salamat po. Lord, dalangin din po namin ang bawat gawain bukas, mga pananambahan. We are praying na kayo po magpapala. Sasamahan po ninyo ang bawat mga kapatiran na pupunta sa bahay-sambahan sa iba't ibang bahagi po ng Pilipinas at sa ibang bansa. Panginoon, lahat ng pananambahan po, sasamahan po ninyo. At yung mga mensaheng dadalhin ay mga mensaheng magmumula sa inyo. Mapapagpala ang lahat ng mga karinig ng mensahe. Panginoon, at iingatan nyo sila sa pagpunta at pag-uwi mula sa bahay, papunta simbahan at mula simbahan pa uwi. Gayun din po yun, wala pong ma-infect ng COVID-19. Ayan, sa kabila po ng mga pagsasama sa amin to, i-observe, Panginoon, ang physical distancing at ibang mga minimum health protocols, Panginoon. At sa higit sa lahat ng yan, yung covering ng blood ni Jesus Christ sa bawat isa upang itong mga virus na ito ay hindi po maka-apekto. Maraming salamat, Panginoon. Lord, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin sa lahat ng ito at kinikilalang ikaw ang aming Panginoon, tagapagligtas na ipong buhay. Maraming salamat po. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so dagdag pong paalala, meron po tayo nga po ng Lord's Supper bukas, Lord's Table o Santa Cena para po bukas. Kaya yan, kita-kita po tayo. At saka pala, tayo pinagpe-pray, makompleto po yung atin ng ipapamigay na ayuda, yung bigas. Meron na po tayong 5 sako ng bigas at meron na rin po tayong konting cash. Dadagdagan na lang po natin. We are praying na makakumpleto po tayo ng 30 sako ng bigas. Last month, ang pinamigay po natin ay 30 sako ng bigas. Na tig 25 kilos. Bali, 15 sacks lang po yun na tig 50 kilos. So,
So, yan po. Gusto natin mapagbigay ngayon pong October din. Ano po. Ayan, lolobin po ng Panginoon. So, maraming salamat po at pagpalain po tayo ng Panginoon. Ito po muli ang inyong likod kay Kristo, Pastor Jaime Ambita Calano ng Malabag Community Bible Church. Patuloy na nagsasabi at nagpapaalala, ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. Pagpalain po tayo ng Diyos.